Magandang hapon, magandang gabi po, Chairman. Magandang hapon, Sir Jun. Magandang hapon sa lahat ng nakatutok, nakikinig at nanonood sa ating programa. Opo, unang-una po sa lahat, alam naman natin na medyo nasanay na rin ang mga Pilipino sa automated election. Pero bukas po ay kakaiba. Special po ito dahil isang distrito lamang po ang magsasagawa nito. Pero maaari niyo po ba kaming i-walk through o ma-review niyo kami kung ano ang mangyayari bukas? Hanggang sa matapos po ang special election dito sa ikapitong distrito o 7th Legislative District ng Cavite. Tama po kayo. Alam nyo, bukas po 355,000 ng mga kababayan natin dito sa ikapitong distrito ng Cavite ang boboto at dahil sa napagdesisyonan po ng Commission and Bank na ito ay hindi mano-manong pagboto kung hindi ito ay pagboto sa pamamagitan ng paggamit ng mga vote counting machines na ginamit na natin noong mga nakaraang election pa. At ang mangyayari, Sir June, mag-shade ang mga kababayan natin ng nanyanais nila o napipisil nila apat lang naman ang kandidato at therefore sa aming palagay mga 6:30 hanggang 7 o'clock ng gabi tapos na ang bilangan sa bawat presinto and therefore dadalhin ang bawat result. Wala itong automatic or electronic transmission. Ito ay magkakaroon lamang ng tinatawag na manual uploading. Yan ang ibig sabihin no, yung pong SD cards kung saan na nandoon yung mismo mga boto ng mga kababayan natin ay manually po kukuhanin yan at dadalhin po sa mga bayan at saka sa syudad dito sa 13 Martires City upang makanbas po sa munisipyo. Mga alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 tapos naman po sa munisipyo at kung sakasakali ang pagpoproklama po siguro at canvassing dito sa Kapitolyo ay mga alas 8 ng umaga ng linggo sa 26 at maaari makapagproklama po tayo ng mga alas 10 ng umaga din. So dapat po yan ang tatandaan ng ating mga kababayan dito sa 7th District po ng Cavite. Sa inyo pong pangangasiwa, kasi hands-on po kayo dito sa gagawing special election na chairman, ano po. Meron po ba kayo mga na-identify na mga, tingin ko naman walang hotspot at wala rin naman sigurong parang areas of concern. Kumusta po ang naging paglalatag ng security at lahat-lahat ng matungkol? Kasi nakikita ko sa likod nyo, dapat itong election na ito ay secure, accurate, free and fair, di ba po ba? Siyempre ginagarantiya po ng inyong commissioner elections na magiging maayos, matahimik at magiging credible ang result ng election na ito. Nung nakarang araw po tayo po nagkaroon ng huling command conference kasama ang ating Philippine National Police, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Coast Guard, ang lahat ng mga citizens armed, kasama na rin po ang DepEd at doon po napagtanto ng lahat na sadyang handang-handa naman po ang lahat ng sektor na ito ang ahensya ng pamahalaan upang maisagawa ng maayos ang ating halalan na ito. Gaano po ba kahalaga itong special election ito sa mga taga 7th District? Alam niyo po, siyempre, dahil nga sa tayo naman ay naipahiram natin, dahil ako'y boboto bukas dito sa ikapitong distrito, naipahiram natin ang ating dating representante, si Congressman Boying Rimulya, na yun ay kalihim ng DOJ. Napaka-importante dahil pag pumili tayo ng bago, siya yung kapalit na hahalinhin upang maging representante naman ng ikapitong distrito. Siyempre, yung lahat ng concerns ng mga kababayan natin dito sa ikapitong distrito ay maiparirinig, maipararating sa pamamagitan ng ating representante. May sinasabi po kayo kanina na ito po ay automated, pero pagdating sa bilangan, dito po gaganapin po yung canvassing, hindi po ba? Paano po mangyari? Parang may server pa po ba yan o nasa SD card na lang, dadalhin lang po dito? Yung pong SD cards ay kukuhanin sa mismo mga vote counting machines, ilalagay sa isang envelope, siseryohan po yan, pipirmahan ng mga watchers, ng mga kandidato, ng mga partido. At the same time po, pagkatapos po noon, dadalhin po yan sa mismong bayan. Bayan ng Indang, Tansa, Amadeo, at saka dito po sa City Hall ng 13 Martires. Doon po magkakaroon ng tinatawag na canvassing. Yung pong SD card, yan po ay manually, yung result ay i-upload sa mga consolidation system upang pagsamasamahin. Pagkatapos po noon, pag po nasuma total na, magpuproduce po yung makina mismo ng isang result, yung tawag natin po statement of votes. At yun naman po yung mismong pinagsama-sama, i-upload din po yun manually dito po sa kinalalagyan natin. Ito po yung tinatawag na provincial canvassing. May stages po ang nagagawin muna bago mapunta dito sa tinatawag nating Provincial Board of Canvassers. At saka, Sir Jun, dapat malaman ng mga kababayan kasi magtatanong mga kababayan natin, paano namin nasiguradong yung mismong na manually upload, yun yung result. Bago po kasi tanggalin yung mga SD cards, yung pong mga makina ay mag-iimprenta ng 30 election returns. And therefore, lahat po ng watchers ng lahat ng kandidato at mga partido politikal ay mabibigyan ng kopya, bawat presinto ng isang kopya ng election returns. So, pagdating sa bayan o pagdating dito sa mismo sa probinsya, makikita nila
kung yung mismong kinanbas ay yung result na nanggaling doon sa bawat presinto. Opo. Doon po naman sa mga guro na maglilingkod bukas, at hindi lang mga guro, pati mga pulis po, na maaaring sila po ay, may tinatawag po yan, Board of Election Inspector po, tawag sa Electoral kanila? Board Electoral Board members. Opo. Meron po ba silang makukuhang mga benepisyo sa kanilang paglilingkod? Paano po ito? Kasi siyempre, yung ibang mga guro minsan parang ayaw na di po ba alam niyo na nagkakaroon sila ng parang nadadala po pag nade-delay yung mga kanilang mga honorary, parang ganun po. Minarapat po ng inyong Commission Elections na dito po sa ikapitong distrito ng Cavite, ang lahat po ng mga miyembro ng electoral boards, kapati po yung mga precinct workers na maglilingkod sa araw ng halalan ay makakatanggap ng 10,000, 9,000 at 8,000. Yung po ay pinarehas na natin ditong nakaraang eleksyon ng 2022. And therefore po, at least po kahit paano, ay matutuwa naman po ang ating mga kababayang guro na maglilingkod dito dahil kahit paano hindi po mahaba yung panahon na kanilang paglilingkuran dahil nga po ginawa nating automated ito. Opo, ibig sabihin mabilis. Pero kailan nila matatanggap? Ay, ang ating pong patakaran lagi mula bukas sa araw ng eleksyon, mga 15 days, hindi po hihigit ng 15 days dapat na ipabigay na po. Hopefully po, pag natapos sa eleksyon hanggang Sunday, makapagproklama tayo. Kahit Monday po, mabibigay na namin yung mga honoraria nila. Kung di po ako nagkakamali, Chairman, first time po sa panunungkulan ninyo na magkakaroon ng special election. Gaano po ang paghandang ginawa nyo rito para mapagsama-sama lahat ng mga ahensya ng pamahalaan para katulad ng sinasabi ko, nakikita ko doon kanina, binabasa ko po yun na secure, accurate, free and fair election dapat na mangyari dito para masiguro ng mga taga 7th District ng Cavite na ito ay magaganap na yung mga pangako ng COMELEC na yan ay matutupad. Sa present leadership naman po ng Commission Elections, bago po ito dumating, itong special election dito sa ikapitong distrito ng Cavite, nagkaroon na po kami ng napakadaming plebisito. Kung natatandaan niyo po, plebisito sa Baliwag, Bulacan, plebisito sa Calaca, Batangas, plebisito dyan sa Ormoc City. So, ibig sabihin, madami na po kami na hold ng mga plebisito kung saan more or less parehas din lang po itong gagawin natin dito po sa Cavite. At kung ano yung paghahanda na ginawa natin sa mga lugar na yan at naging maayos. Lalong-lalo na yung hinati po ang Maguindanao bilang dalawang probinsya na ngayon, naging maayos po doon. 97% ang voters turnout po sa Maguindanao at naging napakatahimik. So sisiguraduhin namin kung paano naging matahimik, katanggap-tanggap, naging maayos ang halalan doon sa mga nabanggit kong mga lugar. Ganyan din po mangyayari dito sa ikapitong distrito ng Cavite. Alam niyo po, ang lahat ng buong Commission and Bank, ang inyong chairman at ang lahat ng commissioners ay naandito sa araw ng eleksyon. Kaya nga po, napapansin ninyo, dito po sa likuran po namin, yung unang hilera na yun na nasa harapan, nandun po yung ang inyong pong chairman at lahat po ng mga commissioners. Tama po ba yan na Chairman? Tama po, dahil minarapat po ng Commission and Bank na dapat na andito tayo upang makasalamuhan natin, makasama at ipakita ang suporta sa lahat ng aming election officers, sa lahat ng aming election assistants, sa aming provincial election supervisor, sa regional director at sa lahat ng pamunuan ng mga ahensya ng pamahalaan na nandito sa mismong probinsya ng Cavite. Sa isang banda naman po, Chairman, hindi naman sa pangungunahan ninyo ang House of Representatives. Kailangan pa po ba talagang magkaroon ng special election din yung City of Valenzuela? O sa inyong pananaw lang po? Kasi nasa kamay naman po ng mga mamabatas natin po kung caretaker na lang po talaga dyan o mananatiling caretaker o kaya magkakaroon ng special election. Napakaganda, Sir June, ang iyong katanungan sapagkat alam niyo po, ito ay isang political na desisyon. Ibig sabihin, wala po sa Commission on Election ang pagdidesisyon kung magpapatawag ng special election. Noong nakaraang araw, para sa kaalaman ng ating mga nanonood at nakikinig, nakatanggap po ang COMELEC ng isang liham galing po sa Secretary General ng House of Representatives na nagsasabi na una tinanggap na nila ang resignation ng dating Congressman Rex Gatchalian na ngayon ay Secretary na ng DSWD. Subalit, dineklara nila na tinanggap at ito ay nag-resign na pero hindi po sila nagpatawag ng special election sa Commission on Elections. And therefore po, hindi katulad dito sa Cavite, hindi po namin masisimulan, Sir June, ang proseso upang magkaroon ng special election sa Valenzuela City. Okay po. At ito na lang pong huli, kung pwede niyo pong sagutin, yung inihaing disqualification case ng isang kandidato dito sa 7th District, sinasabi niyo nga po, after nitong eleksyon na kumbaga pagtutuunan ng pansin, pero paano masisigurado ng mga taga rito na talagang ito yung magiging patas katulad ng masasabi niyo ginawa ninyo doon sa probinsya ng Albay? Alam niyo po, ang disqualification cases ay aming treat yan as a special case at lagi.
At kaya lang, unfortunately, kahapon lamang ito na-file. Hanggat wala naman po nagiging desisyon, tatandaan po ng mga kababayan natin sa Ikapitong Distrito, hanggat walang desisyon ng COMELEC po na pinal, ang lahat po ng pangalan na naandyan sa inyong mga balota na matatanggap bukas ay mga pangalan ng mga kandidatong legal, valid at qualified ng mga kandidato. Ibig sabihin, kahit po may isinampa na disqualification sa kahit kanino sa kanila, sila po ay kandidato pa hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang sa maaaring sa linggo na magkakaroon tayo ng proklamasyon. So wag pong mag-alala, mag-atubili ang ating mga kababayan na bumoto doon sa kahit sa sino sa apat na mga kandidatong yaon. At unang-unang kagad nagpapasalamat po kami, Chairman. Hindi po ako sanay na chairman eh. George Erwin Garcia, dahil nga po sa ginagawa niyo pong pagtalakay ng mga dapat malaman ng publiko. Sa ngalan po ng public service, gaya na sinasabi ni Kuya Daniel Rason, ariin niyo po na inyo ang istasyong ito, Chairman Garcia. Maraming salamat lagi sa UNTV sa patuloy niyong pagtulong sa Commission on Election, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng isang maayos, malinis at credible na halalan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at magandang gabi po sa iyo. Magandang gabi, Sir June.